Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang number 92. Wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qiblati wa ala man mata minhum. Kabilang ito sa mga bagay na dapat alam ng isang Muslim. Dahil ito ang tamang gawain at paniniwala. Wa nara as-salata khalfa kulli barrin wa fajir. Ang ating opinion o pananaw, paniniwala tungkol sa pagsala sa likod ng isang tao na makasalanan na kabilang sa mga Muslim ay pwede. Kagaya ng pagsala sa likod ng isang taong mabuti na kabilang sa mga Muslim. Kung ang ating sala ay tinatanggap, hindi sira kapag ang ating imam ay isang taong mabuti na kabilang siya ng mga Muslim, ay ganun din ang ating sala kapag ang ating imam sa ating pagsala ay isang taong makasalanan, na hindi sira ang ating sala. Matatanggap ang ating sala. Hindi dapat natin at hindi obligado sa atin na ulitin ang ating sala ng ating naging imam ay isang taong makasalanan. Ito ang tamang pananaw at paniniwala tungkol dyan. Dahil hindi maaring iiwan ang salatul jama'ah sa dahilan na ang ating imam ay makasalanan na imam. Kasi maaari ang naging na-appoint na imam ay imam na makasalanan, gumagawa ng mga kasalanan. O kaya sa umpisa ay taong mabuti, ngunit nagbago. Hindi ito malayong mangyari sa isang imam. Dahil dito, habang hindi pa napapalitan ang imam na ito, ay hindi natin maaring iiwan ang salatul jama'ah sa ang dahilan ay ang ating imam ay imam na makasalanan. Kinakailangan na itayo natin ang salatul jama'ah. Ang taong sumusway dito sa ganitong pananaw, hindi naniniwala sa ganitong pananaw, nilalabag niya ang ganitong pananaw, akida tungkol dyan, ay tao na kabilang sa mga mubtadi'ah. Kabilang sa mga taong mubtadi'ah na naliligaw sa paniniwala.
Itinanong siya propeta sallallahu alaihi wasallam, okay, nabanggit siya hadith sa Sahih al-Bukhari na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga imam na ito na mga makasalanan ng imam, makasalanan na imam. Yusalluna lakum, ang mga imam na ito ay itinatayo nila ang salah sa inyo. Ibig sabihin, nangunguna sila, nag-iimam sila para sa inyo sa salah. Fa in asabu falakum walahum, kung ang mga imam na ito ay hindi nagkamali o nasa tama, ay ang kanilang ginawa ay mapapakinabangan nila ito at mapapakinabangan niyo pa rin. Wa in akhta'u falakum alaihim, ngunit kung magkamali sila, ay ang sala ninyo ay tanggap. Ngunit ang kasalanan nila ay para sa kanila na yun. Hindi kayo kabila sa kanilang mga kasalanan. Yan ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga dalil pa rin, mga dalil natin, mga basihan natin tungkol dito, ay ang mga ginagawa ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Ibn Umar radhiyallahu anhuma, na kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay naabutan niya si Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Si Al-Hajjaj ay kabilang ito sa mga komandar ng mga Bani Umayyah na nakilala ang tao na ito sa pagsagawa ng mga masasamang gawain. Mandaraya ang tao na ito. Naghiganti ang tao na ito. Pero kahit ganito pa rin ang ginagawa ni Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi na makasala ng leader, ngunit si Ibn Umar radiyallahu anhu ay nagsasala sa likod ni Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ibig sabihin, hindi niya iniiwan ang salatul jama'a kahit ang imam sa sala ay si Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ito ang ginagawa nila. Sinabi pa rin ni Abu Dhar radiyallahu anhu na kabilang sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Itinanong ng propeta sa kanya, "O Abu Dhar, ano ang gagawin mo kapag ang mga leaders ninyo?" Kasi sa mga panahon na yon, ang mga leaders, sila pa rin ang mga imam. Ang mga pinuno, sila pa rin ang mga imam, nag-iimam sa salah. Hindi katulad ngayon na yung mga leader ay nag-appoint ng mga imam. Itinanong nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dhar, ano ang gagawin mo kung ang mga imam ninyo, mga leaders ninyo, ay hindi nila isinasagawa, itinataguyod ang sala sa kaniyang tamang oras, nahuhuli sila? Ang sinabi ni Abu Dhar, "Ya Rasulullah, ano ang sasabihin mo sa akin? Ano ang magiging utos mo sa akin? Ano ang iutos mo sa akin, ya Rasulullah, kung maabutan ko ang mga leaders na yan, na ganun ang kanilang mga ginagawa? Kung maabutan ko ang mga pinuno na yan, ganyan ang kanilang ginagawa, na hindi nila isinasagawa, itinataguyod ang sala sa kaniyang tamang oras. Ano ang iutos mo sa akin, ya Rasulullah?" Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Salli as-salata li waqtiha." Huwag mo ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itaguyod mo ang sala, itayo mo ang sala sa kaniyang tamang oras. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli, pero kung maabutan mo ang mga leaders na yon na nagsasala sila,
pumasok ka sa kanila, magsala ka na kasama nila. Fa innaha laka nafila. Kapag nagsala ka, sumabay ka sa kanila, na ikaw ay nakapagsala, na itaguyod mo yung sala na fardu, ay ang sala mo na kasama nila ay nagiging sunnah. Nagiging sunnah. Ibig sabihin, tiniyag ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kaniyang sala, kung sasabay sa kanila, ay tatanggapin. Hindi sira, kasi magiging sunnah, nafila. Ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na fa innaha laka nafila, magiging sunnah sa iyo ang sala mo, ay palatandaan, matibay na dalil, matibay na basihan na ang pagsala sa likod ng mga imam na mga makasalanan ay hindi sira, matatanggap. Yan. Kasi yung fardu ay maaring ulitin. Halimbawa, kung ikaw ay nakapagsala na mag-isa, nakapagsala na itaguyod mong salatu dhuhr na ikaw ay mag-isa, tapos pumunta ka ng moske, naabutan mo yung mga tao na nagsasala ng dhuhr, maari mo ulitin yung, maari ka pumasok sa kanila, maari ka sumabay sa kanila. Pero ang sala mo na kasama nila ay magiging sunnah. Hindi ito yung fardu. Ito ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Dhar. Number 93. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذرهم سرائرهم إلى الله تعالى. Ito, kabilang pa rin ito sa dapat natin malaman. Kasi ito ang tamang gawa at ito ang tamang pananaw at ito ang tamang katayuan. Sa isang tao na namatay, huwag natin hatulan ang isang taong namatay na kabilang siyang mga Muslim na siya ay taga-paraiso at o kaya siya ay taga-imperno. Hindi pwede. Ang maaring sabihin natin lamang kung ang isang taong namatay na siya ay isang mabuting tao, ay sasabihin natin na malakas ang aking kutob na ang tao na ito ay taga-paraiso. Dahil ang tao na ito ay mabuting tao, malakas ang aking paniniwala, pero huwag ka magsabi na 100% na ang tao na ito ay sa paraiso. Kasi ang mga nakalihim na gawain ng isang tao ay hindi mo alam. Ganon din ang isang taong namatay na sa tingin mo ay makasalanan na tao. Ang maari mo lamang sabihin ay ang tao na ito, malakas ang kutob ko na ang tao na ito ay makakapasok sa impyerno. Ngunit ang tao na ito ay nasa kagustuhan pa rin ni Allah, nasa ilalim ng kagustuhan ni Allah. Kung gustuhin ni Allah na parusahan, ay paparusahan. Kung gustuhin ni Allah na patawarin, ay papatawarin niya ang tao na ito. Walang makakapigil naman kay Allah. Kasi si Allah ay kabilang sa kaniyang mga pangalan, ang Ar-Rahim, mahabagin, maawain. Sino ang makakapigil sa kanya? Wala nashhadu alayhim bikufrin wala bishirkin wala binifaq.
at hindi natin maaring hatulan ang mga tao na ito ng kufr. Siya ay isang kafir, siya ay isang musyrik, siya ay isang munafik. Habang wala tayong nakikitang isang gawain na tumutukoy siya pagka-kafir, tumutukoy siya pagka-musyrik, tumutukoy siya pagka-munafik. Pero kung mayroon tayong nakitang isang gawain na tumutukoy siya pagka-kufr, pagka-nifa, pagka-munafik, pagka-musyrik, mula sa isang tao na ito, ay maaari nating sabihin na ang tao na ito ay gumawa na isang gawain na kufr, isang gawain na shirk, isang gawain na nifaq. Pero kung wala tayong nakikita mula sa kanila na isang gawain na magiging basihan natin sa ating pagsabi na ang tao na ito ay gumawa na isang kufr, isang nifaq, isang shirk, ay hindi natin maaring sabihin, hatulan ang tao na ito ng kufr. Halimbawa, mayroon tayong nakitang isang tao na gumagawa ng mga samba, nagsasadaka, bawal na sabihin natin na ang tao na ito ay ginagawa niya na ito bilang pakitang tao. Kasi ang pakitang tao ay nifaq, gawain ng nifaq, gawain ng munafik, gawain ng musyrik, gawain ng kafir. Yan. O kaya, ang tao na ito ay ginagawa niya ito dahil nagyayabang. Hindi natin pwedeng sabihin na ginagawa niya ang isang gawain na mabuti bilang pagyayabang, kasi ang pagyayabang ay gawain ng kufr, gawain ng nifaq, gawain ng halimbawa shirk, na ang mga ganitong gawain ay hindi natin maaring ihatol sa isang tao na kabilang sa mga Muslim dahil sa kaniyang ginagawang mabuting gawa. Yan, hindi naman natin maaring sabihin ito. Kundi kapag mayroon tayong nakikita na isang gawain na ginagawa ng isang tao na kabilang sa mga mabubuting gawa, ay maaari natin hatulan, saksihan na siya ay isang Muslim. Dahil dito sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang palaging sa muski, nananatili sa muski, doon niya isinasagaw ang salat na obligado, fard, ay saksihan ninyo na siya ay isang kabilang sa mga Muslim. Yan ang dapat, kasi ang nakikita natin na gawain na ginagawa niya ay kabilang sa mga mabuting gawa. Saksihan natin na siya ay isang Muslim. Huwag natin hatulan ang isang tao dahil sa nilalaman ng kaniyang puso. Dahil ang nilalaman ng puso ay walang nakakaalam dito maliban lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sinabi ng binasa natin, وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ, ay ipaubaya natin ang kaniyang nililihim, ang nilalaman ng kaniyang puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay ginagawa niya na bilang pakitang tao, bilang pagyayabang, bilang isang makamundong motibo, ay ipaubaya natin yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi maaring natin ihatol sa isang tao ang masamang gawa dahil sa kaniyang ginagawang mabuti. Ito, mga kapatid, mga sister, ang tamang pananaw tungkol dyan. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.